Maya, Maya gising na. Kailangan na nating mamitas ng kalamansi. 5 minuto pa ate. Sobrang antok pa ako eh. Dali na Maya. Mas maganda ang presyo ng kalamansi kapag maaga tayo sa palengke. Tsaka may pasok ka pa mamaya. Dalian mo na dyan. Sige na nga po ate. Antok na antok pa ako. Alam ko, pero kailangan nating kumita para sa gamot ni nanay. Naubos na yung gamot niya kagabi, kaya kailangan nating makadilihensya ngayon. Sige na. Uminom ka muna ng salabat para mainitan ng sikmura mo. Salamat ate. Kukunin ko lang yung basket natin. Pero ubusin mo muna yung salabat mo. Opo. Pagkatapos mo, kunin mo na rin pati yung gunting. Doon tayo sa may puno ha. Malapit sa bakod. Ate Sheila, napanaginipan ko po kagabi na mayaman na tayo. May malaking bahay tayo. Tapos hindi na nagkakasakit si nanay. Mangyayari din yan Maya. Basta ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo. Bakit po ba hindi kayo nag-aral ate? Kasi kailangan kong alagaan si nanay. Sino naman ang mag-aalaga sa kanya kung mag-aaral pa ako? Kung ako na lang po kayo magtitindi ng kalamansi para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Naku, bata ka pa. Grade 5 ka pa lang. Ako nang bahala. Ikaw na lang ang pag-asa namin ni nanay. Pero ate, ang tagal pa bago ako makapagtapos. Grade 5 pa lang ako. Magtiyaga lang dapat ha? Alam mo ba yung kasabihan? Kapag ang tao may tiyaga, may nilaga. Alam ko na yan eh. Laging sinasabi ni ma'am sa school. O diba? Kaya dapat hindi ka magsasawa sa pag-aaral. Ikaw na lang ang pag-asa namin ni nanay. Tandaan mo, gagawin ko ang lahat para makapagtapos ka lang. Buhay na buhay ang pag-asa ni Sheila na makapagtapos ang kanyang kapatid sa kabila ng kahirapang pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Wala na kasi ang kanilang ama sumama sa ibang babae. Nang magsimula magkasakit ang kanilang ina at ang kabiguan sa kanilang ama, ang ginamit nila para lumaban sa buhay. Maya-maya pa'y nagtungo na sila sa kanilang kalamansian sa likod ng bahay nila at sa araw na yun, marami-rami ang kanilang napitas. Ate, tingnan mo po oh. Ang dami ng kalamansi. Busog na naman yung mga basket natin. Mabuti naman. Siguro mga 3 kilo na to. Kung mabibenta natin lahat, may pambili na tayo ng gamot ni nanay. Ate, naririnig mo po yun? Ang alin? Yung aso. Parang galit na galit. Oo nga. Sa may bahay yata ni Aling ko rin yun. Halika, tingnan natin. Natatakot ako ate. Sumunod ka sa akin ha. Baka may nangyari kay Bantay. Ate, tahimik na. Bigla pong tumigil. Diyos ko po. Ate Sheila, si Bantay, patay na po. Huwag kang lalapit, Maya. Ate, baka isipin nila tayong may kawa nito. Hindi, Maya. Imposible yun. Tingnan mo. Parang hindi taong gumawa nito. Grabe. Sino kayang gagawa niyan? Baka aswang may gawa niyan. Ate, umuwi na po tayo. Huwag kang maniwala sa aswang. Hindi naman totoo yan eh. Kung totoo man ang aswang, bakit hindi natin napansin? Wala naman tayong ingay na napansin kanina, di ba? Pero ate, nakakatakot na. Umuwi na po tayo. Tama ka.
kunin mo na ang basket ng kalamansi. Kailangan nating sabihin kay Aling Kuring ang nangyari. Ate, kung hindi asong ang may kawa nito, sinong gumawa nito sa bantay ni Aling Kuring? Kawawa naman yung aso niya. Oo nga, kawawa talaga. Ang pinagtataka ko lang, bakit wala man lang tayong napansin kanina? Dapat sana kahit konting ingay, may narinig man lang tayo. Sino kaya talagang walang awang pumatay sa asong ito? Ate, halika na Maya. Dalhin na muna natin ang kalamansi sa bahay bago tayo magsumbong kay Aling Kuring. Nagmamadali ang dalawang iniwan ng asong patay na natagpuan nila. Takot na bitbit ni Maya ang kalamansi na kanilang pinamitas. Matapos isaayos ni Sheila ang kanilang ititindang kalamansi, pumunta ito sa kanilang kapitbahay upang sabihin ang nangyari. Ganun na lamang ang gulat ng dalaga nang sabihin ng kanilang kapitbahay na wala siyang pakialam sa aso kung mamatay man ito. Mabuti nga raw, wala na siyang aalagain pa at pakakainin. Kaya umalis na lamang si Sheila at bumalik sa kanilang bahay. Pagkatapos, niyaya na ang kapatid na magtungo sa palengke kung saan sila magtitinda ng kanilang kalamansi. Ate, bakit po dito tayo tumaan? Nakakatakot tumaan dito. Mas malapit, Maya. Dapat maaga tayo sa palengke. Pero ate, dito po yung... Ang alin? Yung bahay na kinikwento ni nanay. Yung dating bahay ni... Tumahimik ka na. Dumaan na lang tayo ng tahimik. Ate Sheila, tingnan niyo. Magpatuloy lang tayo sa paglalakad. Halika na. Yung bintana po ng lumang bahay, parang may... Wala kang nakikita, Maya. Lumang bahay lang yan. Hindi po, ate. May nakatingin po sa atin. Bilisan mo na. Magpatuloy na tayo sa paglalakad. Ate, huwag na kaya tayong dadaan dito sa susunod. Hawakan mong maigpit ang bayong. Pag sinabi kong takbo, takbo ha? Ate! Diyos ko! Maya, dito ka sa tabi ko. Hindi kaya yan yung pumatay sa bantay na aso ni Aling Kuring? Nakakatakot ang alulong ng aso na yun. Magpatuloy na tayo sa paglalakad. Huwag mo nang pansinin ang kung ano man ang makita mo. Huwag kang lilingon. Diretso lang ha? Parang may tao sa loob ng malaking bahay, ate. Hindi mo nakita yan. Isipin mo si nanay. Isipin mo mga dasal niya. Konti na lang. Malapit na tayo sa dulo ng iskinita. Ate. May humahawak po sa balikat ko. Walang humahawak sa'yo. Ako lang to. Hindi po. Sa kabila, ate. Takbo, Maya! Ama namin, samahan mo ako, Maya! Ama namin, sumasalangit ka! Mas malakas! Sambahin ang ngalan mo! Malapit na tayo sa palengke! Doon sa maraming tao! Bilis pa! Nagkukumawag ang dalawa sa pagtakbo nang mapansin nila na sinusundan sila ng kakaibang nilalang na nakita nila sa malaking bahay na nadaanan nila. Bagaman labis ang takot ni Sheila ng mga oras na yun, nananatili pa rin itong matapang. Wag lang maiwan ang mga kalamansing bitbit nila. Madilim pa rin ang paligid nang makarating sila sa palengke. Sa palengke naman, nang maubos na ang kanilang paninda,
Halos nag-aagaw na ang liwanag at dilim dahil mag-uumaga na. Isang matandang babae ang lumapit sa magkapatid. Ate, halos paubos na. 5 na lang yung natitira. Mabuti naman. Malaki-laki ang kita natin ngayon. Sige na, ayusin mo na yung mga gamit natin at nang makabili na tayo ng gamot ni nanay. Tapos lutong pagkain nang makauwi na tayo. Sige po, ayusin ko lang yung mga bayong. Ate, yung matandang babae, kanina ko pa napansin. Pabalik-balik na pinagmamasdan tayo. Tapos hindi naman bumibili. Kilala mo ba siya? Hindi eh. Pansin ko nga rin yan kanina. Laging dumadaan dito. Patingin-tingin. Tapos hindi naman bibili. Sige na, bilisan na lang natin. Papalapit siya rito, ate. Napakasipag niyong magkapatid. Po? Kanina pa kita pinagmamasdan. Ang galing mo mag-alaga ng kapatid mo. Salamat po. Ang lusog-lusog ng kapatid mo. Napakagandang bata. Ate, Siya nga pala. May dala akong merienda. Biko. Kalalagay ko lang sa banana leaves. hindi na po. Salamat na lang po. Oh, huwag kayong mahiya. Kanina pa kayo nakatayo dito, pagod na kayo. Hindi na po. Sige na. Alam kong napagod kayo. Alam kong gutom na rin kayo. O eto, buksan nyo. Mainit-init pa. Pasensya na po. Pero hindi po kami tumatanggap ng pagkain sa hindi namin kakilala. Tsaka may pambili naman kami ng pagkain. Sobra naman kayo kung tatanggihan nyo ang pagkain inihanda ko. Maluwag naman sa loob kong aalukin kayo nito. Masama ang tumatanggi sa grasya. Huwag nyong hintayin grasya na ang lumayo sa inyo. Ate Sheila, uwi na po tayo. Ang mama nyo, si Aling Rosa, kumusta na siya? Paano niyo po nalaman ang pangalan ni Inay? Matagal ko nang kilala ang mama mo. Nung malakas pa siya at siya pa ang nagtitinda ng mga kalamansi. Madalas din akong bumili sa kanya noon. Pero ngayon lang po kayo namin nakita rito. Ganun ba? Pero araw-araw ko kayong nakikita. Lalo na ikaw, Maya. Ang bango-bango mo. Malinis na bata. Huwag niyo pong hahawakan ng kapatid ko. Pasensya na. Hindi ba kayo kakain? Sayang naman. Para sa inyo talaga to. Kung ayaw nyo naman, pwede nyong ibigay sa nanay nyong may sakit, di ba? May dadaanan pa po kami. Sa iskinita kayo dadaan? Salubungin ko na lang kayo mamaya. Ate, please. Hindi na po. Ibang daan na po kami. Ay nako, nahihiya pa. Sige, ipamimigay ko na lang sa ibang bata. Pero, magkikita pa tayo. Ate Sheila, bilisin na po natin. Ingat kayo. Sa uulitin, ang babango niyong pareho. Adik sigurong matandang yun. Namumugto pang mga mata at namumula. Ang kapal din ng eye bags. Hindi na siguro natutulog. Tayo pa talagang pinagtripan ha. Ay, tayo na nga. Baka bumalik pa yun.
Paano itong natitirang 3 balot ng kalamansi? Kay Mang Ilyas na yan. In-order niya na yan kahapon pa. Tara na, nang makauwi na rin tayo. Nagmamadaling umalis ang magkapatid. Habang naglalakad, hindi mawala ang kaba ni Maya. Iniisip pa rin nito ang paghawak ng matanda sa kanyang braso at ang matalim nitong titig. Sa isip niya, nababaliw ang babae nang makahawak ito sa kanya. Matapos mabili ang gamot para sa ina nila at ang lutong ulam, dumaan muna ito sa bahay ni Mang Ilyas, ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, wala doon ang matanda, pero napansin nila na may siga sa paligid, kaya naghintay na lamang ang magkapatid. Wala yata si Mang Ilyas. May konting siga sa bakurin niya. Patunay na nandito lang siya. Hintayin na lang natin ng konti. Mamaya pa naman iinom ng gamot si nanay. Tsaka napainom ko na siya kanina bago tayo umalis. May kaluskos sa loob. Nandito nga siya. Sino yan? Kami po. Si Sheila po at si Maya. May dala po kaming kalamansi para sa inyo. Sandali lang. Huwag kayong gagalaw dyan, ha? Ate... Maya, huwag kang kikilos. May bakas ka. May sumunod sa inyo. Ano po? Pasok kayo madali. Dalian nyo. Ang dami pong halaman Upo kayo rito. Titingnan ko ang balikat mo. Masakit po. Kanina pa po yan nananakit. Simula nang umuwi kami galing sa palengke. Sandali. May lumapit sa inyo. Matandang babae. Paano niyo po nalaman? Tingnan mo, oh. Nakaukit sa balat mo ang bakas ng kuko niya. Hindi ito ordinaryong kalmot. Paano ka nagkaroon ng kalmot? Hinawakan niya lang naman ang kamay mo kanina, di ba? Ate, kinikilabutan tuloy ako. Nakilala niyo ba kung sinong humawak sa balikat ng kapatid mo? Nagpakilala po siya. Siya raw po si Landa. Mga nasa 50 na po siya eh. Nakabelong itim. Landa. Nandito na naman ang hayop na yon. Kanina po sa palengke, lumapit po siya. Ang ipinagtataka ko nga po, Mang Ilyas, alam niya po yung tungkol kay nanay. Matagal na raw po siyang naninirahan sa palengke. Lagi niya raw nakikita si nanay. Pero kanina lang po namin siya nakita. Kaya pala. 20 taon na siyang pinalayas ng buong barangay. Bakit po? Makinig kayong mabuti. Mandurugo siyang aswang. Aswang na kumukuha ng buhay na may sakit. Mandurugo? Oo. Modus ng mga mandurugong aswang ang balik-balikan ng may sakit. Gagawa at gagawa sila ng paraan para mapadali ang buhay ng isang taong may sakit. Si nanay? Malamang, yun ang pakay niya sa pakikipagmabutihan sa inyo. Ang makakuha ng pagkakataon at madala ang nanay nyo o madala ang lason para sa nanay nyo. Ang paghawak niya sa balikat mo, hindi nyo namamalayan na sugatan ng kapatid mo. At paraan niya yun para madala niya sa nanay nyo ang sumpa niya na lalong magpapahirap sa karamdaman ng nanay nyo. Ate, yung amoy kanina sa palengke, nung lumapit siya sa atin. Amoy kamatayan ba? Dala niya yun kahit saan man siya magpunta para makapambiktima. Mabuti na lang at naisipan yung dumaan dito sa akin bago kayo umuwi sa inyo.
Ano pong gagawin namin? Sandali. Gagamutin ko lang ang lasong inilagay niya sa katawan ng kapatid mo. Hindi kayo pwedeng umuwi kaagad hanggat hindi natin naaalis ang laso ng aswang. Papahiran natin ng langis ang mga bahagi ng katawan ng kapatid mo na hinawakan niya. Ikaw na siya lang gumawa. Kailangang maproteksyonan kaagad natin ang kapatid mo bago pa man kumalat ang laso ng aswang para sa nanay mo na inilagay niya sa katawan ng kapatid mo. Hindi na sinayang ni Sheila ang pagkakataon. Bunsod na rin ang takot at pangamba sa maaaring mangyari sa kanyang ina at kapatid. Inihaplos nito ang benditadong langis sa halos buong braso ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagdasal sila ng proteksyon laban sa masasamang elemento ng mundo. Maya-maya pa Natatakot pa rin po ako para sa nanay namin, Mang Ilyas. Huwag kayong mag-alala. Ang kalamansi nyo na halos nasa buong paligid ng inyong bahay, 3 henerasyon nang nabubuhay. Yan ang pinakamatibay na sandata laban sa kanya. Higit sa lahat, ang pananalig sa Diyos. Paano po namin magagamit ang kalamansi? Hahaluan natin ng banal na tubig. Iwiwisik sa mga sulok ng bahay. Maglagay ng 3 peraso sa ilalim ng unan ng may sakit. 3 po talaga dapat? Oo, wag kulang, wag sobra. 3 kalamansi, 3 daon ng bawang, 3 butil ng asin. Paano po si nanay? Baka puntahan siya. Sandali lang, kukuha ako ng gamot. Ate, natatakot na ako. Heto, ibibigay ko sa inyo. Ano po yan? Langis na hinaluan ng luya at bawang. Binasbasan na ito. Pahiran nyo ang noo ni Aling Rosa, ang mga palad at talampakan bago matulog. Bakit po sa paa? Diyan pumapasok ang kasamaan, lalo na sa mga may sakit, kapag tulog o mahina ang kaluluwa ng isang tao. May dapat pa po ba kaming gawin? Huwag kayong matutulog ng sabay. Dapat may gising palagi. Pinakamalakas sila sa madaling araw. Ate. May 3 kandila rin dito, pula, itim at puti. Sindihan nyo ang kandila at ilagay sa bawat sulok ng kwarto ni Aling Rosa. Salamat po, Mang Ilyas. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. At tandaan, kapag may kumatok sa gabi, kahit anong marinig ninyo, huwag kailanman sasagot. Huwag na huwag ninyong pagbubuksan. Nararamdaman kong matagal nang sinusubaybayan ng mga aswang ang nanay nyo. Naghahanap lamang ito ng pagkakataon. Higit sa lahat, huwag niyong kaliligtaang magdasal. Sa takot at pag-aalala, nagmamadali na ang magkapatid na makauwi sa kanilang bahay. Halos hapon na makaalis sila sa bahay ni Mang Ilyas para masiguradong naalis na sa katawan ni Maya ang lason na inilagay ng aswang para sa may sakit. Pagdating nila sa bahay, agad silang nagtungo sa kwarto ng kanilang ina. Maya, kunin mo ang langis. Madali ka. Opo, ate. Eto po, oh. Dumating na siya. Nakikita niya na kayo. Nay, nandito lang po kami. Huwag kang matakot. Hindi ka namin iiwan. Puprotektahan ka namin. Ate,
Inaapoy ng lagnat si nanay. Tumating na. Maya, buksan mo ang bote ng langis. Pahiran natin siya. Bilisan mo. Opo. Sa paa po ba, ate? Oo, sabi ni Mang Ilyas, sa talampakan. Tapos po sa kamay. At sa noo. Tulungan mo ko, ha? Mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko kayo. Hindi ko kayo iiwan. Hindi pababayaan. Ate, ayaw tumikil ni nanay sa panginginig. Ipagpatuloy mo lang ang pagpahid mo. Magdasal tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Tumating. Nakikita kayo. Magtago kayo, mga anak. Di baling ako na lang ang kukunin nila. Huwag lang kayo, mga anak. Ate, bakit po ganyan si nanay? Tapos na ang mga paa. Hawakan mo ang mga kamay niya, Maya. Mainit po siya, ate. Konti na lang. Sa noo na. Ituloy mo lang yan, ha. Kukuha lang ako ng tuwalya at tubig. Pupunasan ko siya para maibsan ng konting lagnat niya. Ituloy mo yung ginagawa mo. Ate, kung nandito kaya si tatay, siguro hindi tayo magkakaganito. Maya, hindi na sana tayo ganito na natatakot. Sige na, tapos na. Tingnan mo, oh. Nakatulog na si nanay. Bakit niya kaya pinili yung ibang pamilya kaysa sa atin? Maya, huwag mo nang isipin yun. Hindi natin alam ang buong pangyayari. Hindi na sinabi ni nanay kung anong hindi nila pagkakaintindihan. Galit ako sa kanya, ate. Maya, hindi ka ba galit sa kanya? Kahit ano pang mangyari, tatay pa rin natin siya. Ayoko sa kanya. Maya, kung wala siya, wala rin tayo sa mundo. Mas mabuti pa sigurong wala na lang tayo. Huwag mong sabihin yan. Hindi magandang magtanim ng galit sa isang tao. Lalo na sa ating ama. Balang araw mauunawaan din natin kung bakit bigla na lang na hindi bumalik si tatay sa atin. Kung bakit pinili niyang ibang tao kaysa sa atin. Basta, galit ako sa kanya. Pinabayaan niya tayo. Maya, pinabayaan niya si nanay. Tama na. Hindi niya tayo mahal, ate. Maya, sige na. Tulungan mo na lang ako. Kunin mo yung mga kandila. Hindi mo ba naaalala nang minsang sinabi ng isang pastor nung magawi tayo sa isang simbahan at nag-aaral ng salita ng Diyos? Ang sabi, iwasan mong magalit dahil hindi maganda ang mangyayari sa'yo. Ang galit ang nagsisilbing tanggulan ng masama sa buhay ng isang tao. Tila mga bukas na pintuan para makapasok ang masama. Ayoko nga. Kailangan nating protektahan si Nanay Maya. Sige na, kunin mo na yung mga kandila. Ate, ano? Natatakot ako eh. Kay tatay? Kay Landa? Kay nanay? Si lahat. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Pangako? Pangako. Hindi ako aalis katulad niya. Tulad ng pangako ko. Pagtatapusin kita ng pag-aaral, ipapakita natin kay tatay na kahit wala siya, hindi natin pinabayaan ang mga sarili natin. Gusto ko kung sakali magbumalik sa atin si tatay. Gusto kong makita niya na nakaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Napayakap na lamang si Maya sa kanyang ate habang pinagmamasdan ang kanilang ina na mahimbing na natutulog at hinihintay na lamang na magising muli para painumin ng gamot.
Bagamat sobrang antok na ang nararamdaman dahil sa maaga silang nagising ng umaga ng araw na yun. Pinipilit nilang labanan ang antoka ayon na rin sa babala ng albularyo na wag nilang iiwan na nag-iisang nakatulog ang kanilang ina. Hindi pa rin nakayanan ng kanyang kapatid na si Maya ang antoka kaya nakatulog na ito sa upuan sa tabi ng kama ng kanilang ina. Si Sheila naman, hindi na rin nakayanan ang antoka kaya nakatulog na rin ito sa may una ng kanyang ina. Maya-maya pa naalimpungatan sila nang makarinig sila ng ingay sa bubong ng kanilang bahay. Ate, anong ingay yun? Tahimik. Ate, sa bubong. Parang kinakalmot yung bubungan natin. Maya, dali. Isara mo ang mga bintana. Bilisan mo. May aswang, ate! Nasa baba na siya, ate! Ate, anong gagawin natin? Tulong! Tulong! Tulungan niyo po kami! Inaatake kami ng aswang! Tulong! Ate, walang makakarinig sa atin! Malayo yung mga bahay! Hindi tayo dapat na matakot, Maya. Ate, sinisira niyo na yung pintuan ng bahay natin! Walang ibang tutulong sa atin kundi tayo lang. Magdasal tayo't lumaban. Minsan ko na rin narinig. Labanan mong Diablo at lalayuan ka nito. Kailangan tatagan mong loob mo, Maya. Para kay nanay. Lalaban tayo. Bakit tayo? Bakit sa ganitong oras? Kayong wala namang makaririnig sa atin. Maya, dito ka lang ha. Bantayan mo si nanay. Kahit na anong mangyari, wag mo siyang iiwan. Lalabasin ko ang aswang niyan. Ate, wag kang lalabas. Wala na tayong ibang pagpipilian, kundi ang lumaban. Pero ate, aswang siya eh. Anong laban mo? Gagamitin ko ang lahat ng sinabi ni Mang Ilyas. Ate, natatakot ako para sa iyo. Hindi niya naman siguro magagawang pumasok dito eh. Maayos naman yung pintuan natin. Kunin mo ang asin. Palibutan mo ng asin si nanay. Yun na lang ang maigi mong magagawa. Sige na. Ate, hindi mo siya kayang labanan. Mga alagad sila ng dilim. Isa ring panlaban sa kanilang tapang at ang determinasyon ng tao. Hindi ko papayagang kunin niya si nanay. Makinig ka, Maya. Gagawin natin ito para protektahan ang ating mga sarili. Lalo na si nanay. Sisama ako sa iyo. Hindi, dito ka lang. Magdasal ka. Higit na kailangan ni nanay ang makakasama. Kapag nagising siya, mag-aalala yan. Dito ka na lang sa loob. Haharapin ko ang aswang na yan. Ang asin at ang buntot pagi. Ito ang magagamit ko para labanan ng aswang na to na nagnanais kunin si nanay. Ate, huwag niyo lang kaya. Sige na, palibutan mo ng asin si nanay. Bilis! Ate! Hindi na nagpaawat pa si Sheila. Bagamat may takot sa dibdib, pinili nitong labanan ng aswang gamit ang naituro sa kanya ng albularyong si Mang Ilyas. Dali-dali niyang binuksan ang kanilang pintuan. Paglabas nito, dali-dali namang isinara ng kanyang kapatid ang pintuan. Mabilis na sinabuyan ni Sheila ng asin ang buong paligid. Sumambulat sa kanya ang nakatatakot na itsura ng aswang na umaatake sa kanila. Aswang nga! Sino ka? Bakit mo pinupuntiri ang nanay ko? Tingnan ko lang kung hindi ka mamilipit sa asin. Nangihina ka nga sa asin. Ang buntot pagi. Namnamin mo ang sakit na dulot ng buntot po.
pogi! Tantanan mo ang nanay ko! Hindi ako papayag na kunin mo ang nanay ko! Mga aswang kayo na walang puwang dito sa mundo! Diyos ko! Totoong aswang nga! Ang akala ko, hindi totoong aswang. Nangihina siya dahil sa asin at sa paghampas ko ng buntot pagi. Ate! Huwag kang lalabas, Maya! Papatayin ko kayong lahat! Huwag matigas ang ulo mo! Pumasok ka sa loob! Halika dito! Ate! Mabilis na hinablot ng aswang si Sheila. Hinila ito sa madilim na bahagi, habang si Sheila naman, kahit nahihirapan ay patuloy sa pagpupumiglas, makawala lamang sa pagkakahawak sa kanya ng aswang. Hindi na rin napigilan pa ni Maya ang kanyang sarili. Labis ang pag-aalala nito. Lumabas ito ng tuluyan at sinundan ang kanyang kapatid. Dala ang isang garapon ng asin sa di kalayuan, malapit sa puno ng kalamansi na nilagyan nila ng mga pangontra. Na-corner ang aswang kaya hindi ito makadiretso. Ganun na lamang ang paggalito niya nang dalawang Sheila ang tumambad sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka lumabas? Ate! Maya, huwag kang lalapit sa kanya. Ako ang tunay mong kapatid. Itapon mo sa kanya ang asin. Huwag kang maniwala sa kanya, Maya. Ako ang totoo mong kapatid. Sa akin ka makinig. Kapag itinapon mo sa akin ang asin, magkakaroon siya ng pagkakataong atakihin tayong lahat. Pero kung sa akin ka makikinig, itatapon natin ang asin sa kanya para tuluyan siyang manghina. Sa akin ka makinig, Maya. Ako ang totoo mong ate. Kapag hindi ka nakinig, papatayin niya ang nanay natin. Bakit ganun? Bakit parehong-pareho kayo? Halika na, Maya. Dito ka sa tabi ko. Di ba ang mga pangako ko sa'yo? Pag-aaralin kita. Hindi ako papayag hanggat hindi ka nakakapagtapos ng pag-aaral. Kaya makinig ka sa akin. Utang na loob. Makinig ka sa akin. Ako ang totoo mong ate. Bilisan mo na. Kailangang balikan natin si nanay. Ate, bilisan mo na, Maya. Makinig ka sa akin, Maya. Eto yung sugat ko sa kamay. Siya lang ang may kalmot nito. Kaya sa akin ka makinig. Ang tunay na demonyo mapanlin lang. Nagaan yung tupa pero ang totoo, asong gubat na umaangil. Hindi totoo yan. Nakikita mo ba, Maya? Ang tunay na sugat sa aking liig. Siya ang kumalmot nito. Bakit nagkaroon siya ng sugat? Wala naman siyang totoong sugat kanina. Maya, utang na loob. Ako ang totoo mong ate. Halika na. Habang tumatagal, lumalakas siya. Huwag mong hintayong magliwanag ang buwan para lumakas siya. Papaluin kita kapag hindi ka nakinig sa akin. Alam ko na kung sino ang totoo kong ate. Hindi. Paano? Ikaw ang aswang. Anong ako? Puisit ka, Maya, makinig ka sa akin. Kilala mo ko. Mabait ako kung sa mabait. Pero kapag matigas ang ulo mo, namamalo talaga ako sa puwet. Maya, bilisan mo na. Itapon mo na sa kanyang asin. Siya ang totoong aswang. Bilisan mo na. Nauubos na ang oras. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ayoko sa'yo. Hindi ikaw ang ate ko. Siya ang ate ko. Siya ang mabait. Bilis na, Maya. Bilis. Maya, wag!
Isasaboy ko sa iyo ang asin! Peke ka! Hindi! Maya! Nangihina siya! Ang buntot pagi! Mamatay ka! Namilipit sa sakit ang totoong aswang dahil sa mga kalamansing nakapalibot at mga asin na isinaboy ni Maya sa kanya. Mabilis naman itong nakaalis, bigla na lang nawala sa paningin ng magkapatid. Niyakap naman ni Sheila ang kapatid at napahanga ito sa ginawa ng bunso kung paano nito isinaboy ang asin sa aswang. Akala ko talaga, nalinlang ka na ng aswang na yun. Hindi Paano mo pala natiyak na akong totoo mong ate? Hindi yung aswang na yun. Siyempre, kapatid kita eh. Kaya alam ko ang amoy mo. Iba yung naamoy ko sa kanya. Kaya sa kanya ako lumapit para isaboy sa kanya yung asin ng malapitan. Kasi kung sa'yo ako lalapit, baka hindi umabot yung asin sa kanya. Ay, salamat sa Diyos. Sige na, sa loob na tayo. Si Nanay! Bilisan natin! Nagmamadali ang magkapatid na pumunta sa loob ng kanilang bahay sa takot na baka itong binalikan ng aswang. Pagpasok agad, isinara nila ang pinto ng kanilang bahay at nagsaboy ng asin sa tarangkahan ng kanilang pintuan. Pagkatapos, dumiretso na ito sa kwarto ng kanilang ina. Bakit nasa labas pa kayo ng bahay ng ganitong oras? Nay, paabot nga ng gamot ko, anak. Ate, hindi niyo napansin ang nangyari kanina. Anong ibinubulong-bulong niyo dyan? Kumain na muna kayo, inay, bago kayo uminom ng gamot. Pasensya na kayong dalawa kung masyado ko kayong naaabala dahil sa sakit ko. Hindi na gumagaling-galing ito. Nay, hindi po kaabalahan sa amin ang paglingkuran kayo. Kahit buong buhay namin, hindi sasapat para suklian ang pagsasakripisyo niyo sa amin nung malakas pa kayo. Salamat, anak. Heto po, Nay. Kumain na po muna kayo. Ang bango naman ng niluto mo, anak. Paborito ko ito. Sinabawang baboy na may kalamansi. Salamat naman po at maayos ng pakiramdam ninyo. Sana ho magustuhan ng sikmura nyo ang pagkain nang hindi nyo naisuka. Medyo mabuti-buti na nga ang pakiramdam ko. Nakatutulong din ng konti ang niresetang gamot sa atin ng huling doktor na sumuri sa akin. Bakit ba hanggang ngayon hindi nila masuri kung ano talaga ang sakit ko at pabalik-balik lang? Oo nga, inay. At saka nangangayayat na kayo. Nangangalumata na rin. Habang tinitingnan ko kayo ng ganyan, parang kinukurot ang puso ko. Pakiramdam ko, wala akong nagagawa para tulungan kayo. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Ang dami mo nang ginawa para sa akin. Teka nga. Bakit nga pala may sugat ka sa kamay? Kalmot ba yan ang pusa? Ate, ikuha mo si nanay na may inom. Oo, ate.
Nay, wag niyo na ho akong alalahanin. Nanguha kasi kami ng kalamansi ni Maya. Hindi ko po namalayan. Nabali po yung maliit na sangang naapakan ko. Kaya nasugatan po ang kamay ko. Tumama po yung mga tinik ng kalamansi. Mag-iingat ka kasi. Kung malakas lang sana ako, hindi kayo mahihirapan sa pagtatrabaho. Kaya pilitin niyo pong maging malakas para magkakasama na ulit tayo sa pagtitinda ng kung ano-ano. Naging maayos ang gabi nila ng mga oras na yun. Hindi na rin sinabi ni Sheila ang engkwentro niya sa aswang na sumalakay sa kanya kani-kanina lamang para hindi na mag-alala pa ang kanyang ina. Nag-alibay na lamang ito ng dahilan ng pagkakasugat ng kanyang kamay. Kinabukasan, ganun na lamang ang pag-aalala ng magkapatid dahil nang hinang muli ang kanilang ina. Ayaw kumain at nagsususuka. Kaya pinunta nila ang albularyo sa kanilang baryo na si Mang Elias. Nakatulog na ng mahimbing ang nanay mo. Tapos ko nang gawin ang pagtatawa sa kanya. Ano po ba talagang kalagayan ng nanay ko? Bakit hindi siya gumagaling? Kahit anong nireseta po ng doktor, halos pabalik-balik lang ang sakit niya. Hindi karaniwan ang sakit ng nanay mo. Ang sakit niya ay hindi gawa ng kung anumang virus sa katawan, kundi gawa ng itim na kapangyarihan. Ang pangangayayat ng katawan niya ay di mapaliwanag dahil pabalik-balik ang lagnat. Yun ay patunay na hindi karaniwan ang sakit na nararanasan ng nanay mo. Sakit ito na gawa ng itim na kapangyarihan ng mga aswang. Nakikiusap po ako. Gawin niyo po ang lahat para gumaling ang nanay ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa ang lahat ng paraan na labanan ng itim na kapangyarihan na nagpapahina sa katawan ng nanay mo. Salamat po, Mang Ilyas. Ayoko pong mawala ang nanay ko. Iniwan na nga kami ni tatay. Kaya ayoko po na pati si inay mawala sa amin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin kapag nawala siya. Teka, Bakit po, Mang Ilyas? bakit hindi mo sinabi sa akin? May sugat ka sa kamay mo. Hindi ko na po nasabi sa inyo. Kagabi pa ba yan? Inatake po kami ng aswang kagabi. At nahawakan mo ang nanay mo kagabi pagkatapos? Opo. Kung ganun, isa yan sa dahilan kung bakit bigla na namang nanghina ang nanay mo. Dapat sinabi mo sa akin kaagad. Lalo tuloy delikado ang lagay ng nanay niyo ngayon. Nawala po kasi sa isip ko kagabi. Etong langis na ipinahid natin sa braso ng kapatid mo nung nagkapantal. Bilisan mo, lumabas ka muna rito. Doon Opo, tayo sa Mang labas. Ilyas. Opo. Dapat sinabi mo sa akin kagabi. Nawala po talaga sa isip ko eh. Kasi biglang lumakas si nanay. Kung lumakas ang nanay mo pagkatapos ng engkwentro ninyo, ibig sabihin nun, ang aswang na umaatake sa'yo ay ang aswang na nagpapahina sa nanay mo. Pero bakit? Bakit si nanay ang puntirin niya? Bakit kami? Isang malaking katanungan kay Sheila na hindi rin masagot ni Elias ng diretso. Hanggat hindi malinaw sa kanya ang mga pangyayari, hindi siya nagbibigay ng malinaw na konklusyon. Laking tulong din si Mang Elias sa magkapatid. Ito na ang nagboluntaryong magbantay sa ina nila habang sila naman ay nagtitinda ng kalamansi sa palengke para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na ang pambili ng gamot ng kanilang ina. Isang hapon, habang pauwi ng palengke ang magkapatid, napadaan sila sa isang nagkukumpulang mga tao. Nag-usisa ang magkapatid.
Sumambulat sa kanila ang karumal-dumal na sinapit ng mga patay na tao. Grabe ang karumal-dumal na sinapit nila. Mabutit nandito ka, Kapitan. Ilan ang patay? 3 po. Sinong demonyo may gawa nito? Mga aswang lang pong gagawa nito. Nandito ka sa pinangyarihan. Paano mo nalaman? Maglalawig lang sana ako ng aking kalabaw. Medyo madaling pa kaninang umaga. Nang makarinig akong sigaw na humingi ng saklolo. Kinakabahan akong lumapit sa pinanggalingan ng sigaw. Medyo nasa malayo pa ako. Nakitong kakaibang nilalang na sumisipsip ng kanyang dugo. Kailan ka huling gumamit? Kap, hindi ako nag-iibento ng kwento. Totoo po. Kitang-kita ng 2 kong mga mata. Ang ginawa nila sa 3 patay na ito. Nila? Ibig sabihin, hindi nag-iisa ang may gawa nito. Opo. 2 ang nakita ko. Kilala mo ba? Ang babae hindi pamilyar sa akin. Pero yung lalaki, kilalang kilala ko. Sino? Si Edmundo. Ano? Kap, maniwala ka sa akin. Aswang ang sumalakay sa kanila. Gusto mong maniwala akong aswang si Edmundo? Naging mabuting mamamayan dito si Edmundo noon. Kung nahulog man siya sa pagkakasala at sumama sa ibang babae, hindi sapat na dahilan yun para pagbintangan natin siya na aswang. Paano magiging aswang siya? Siya nga ang nanguna na tugisin ang mga aswang noon. Maniwala kayo. Tumawag na ako ng pulis. Maya-maya lang darating na sila at ikaw humanda ka sa mga isasagot mo sa kanila. Kaya ako nag-aadika, delikato ka. Hindi, Kap. Patutunayan ko sa inyo. Nagbago na ako. Hindi na ako adik. Hindi ko gawa-gawa itong nakita ko. Totoong may sumalakay na aswang dito, sa baryo natin. Mga aswang sila! Nang marinig ni Sheila ang mga sinabi ni Pedro sa harapan ni Kapitan. Kaya na makuha ng mga pulis ang bangkay at maisama si Pedro. Ang nakakita kung paano sinalakay ng aswang ang mga taong residente ng barangay. Sumunod si Sheila sa barangay hall upang mag-usisa tungkol sa tatay niya na nakita raw sa pinangyarihan. Kap, pasensya na po. Hindi ko lang po maiwasang mag-usisa tungkol sa nangyari. Narinig ko kasing binanggit ni Pedro ang tatay ko. Totoo bang nakita niya ang tatay namin? Yun ang sabi niya eh. Pero hindi naman ako masyadong naniniwala. Kilala naman dito sa ating barangay na adik si Pedro. Kapag nakadroga, nag-hallucination kung ano-anong naiisip. Pero, kinukutuban po kasi ako. Ayoko lang pong makisingit sa usapan ninyo kanina. Anong kutob mo? Na totoong sinasabi niya. Kilala ko ang ama mo. Kaya mahirap paniwalaan ang aligasyon nila. Pero paano po kung totoo? Hayaan na natin ang mga pulis na mag-imbestiga sa kasong ito. Malalaman din natin ang totoo. Ipagkatiwala lang natin sa kanila. Sana ho hindi totoo. Kaya lang nang marinig ko kanina, bigla akong kinabahan. Sana hindi. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Ang dami nang namatay na hype dito sa barangay. At ngayon tao na ang pinapatay ng mga perwisyong aswang na yan. Pero malakas pa naman ang kumpiyansa ko na hindi ang tatay mo ang nakita ni Pedro. Pero pagkatapos ng pag-uusap nila ni Kapitan, nagmamadali naman ang magkapatid. Hindi dahil sa aswang, kundi sa lihim na pananabik na makita ang kanilang ama. Para na rin siguraduhin kung totoo ang balitang nasagap nila
sa nakakita sa pumatay sa mga tao. Umaasa pa rin si Sheila na mabubuong muli ang kanilang pamilya. Hindi niya tuloy malaman kung ano magiging reaksyon niya kung totoo man ang nakita ng nagbalita tungkol sa kanyang ama. Kung aswang man talaga ang sinamahan nito, nabuhayan naman ang loob niya na may pag-asang mabubuong muli ang kanilang pamilya. Bilisan mo, Maya. Kailangan nating magmadali. Oo na, ate. Kasunod mo na ako. Ate, paano kung totoo yung nakita ni Mang Pedro? Hindi ko alam. Pero kung totoo man yun, kinukutuban ako. Maya, pwedeng pumunta siya sa atin. Kaya bilisan mo. Opo. Diyos ko. Hindi ko rin talaga alam ang magiging reaksyon ko kapag napatunayan na si tatay ang kasama ng mga aswang na sumalakay na may mga pinatay kanina. Kung totoo man na aswang siya, posibleng hindi ang ibang babae ang dahilan kung bakit siya nawala. Alam kaya ni nanay ang totoong nangyari. Ate, sandali! Bakit, Maya? May mga dugo. Ha? Dugo ito ng tao, diba? Si nanay, baka kung anong nangyari sa kanya. Hala, ate, patungo po sa bahay natin. Diyos ko, bilisan mo, Maya. Baka kung anong nangyari kay inay. Bilisan mo! Halos tila ko maripas na ng takbo ang magkapatid para lang makauwi ka agad sa kanila. Labis-labis ang pag-aalala nila sa dugo na kanilang nakita. Ang tanging nasa isip ni Sheila ng mga oras na yun, baka inatake na ng aswang ang kanilang ina. Sa kabilang dako naman, habang pauwi si Mang Elias dahil madilim ang gabi ng mga oras na yun, isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang sumalubong sa kanya. Kailangan ko magmatali. Kukunin ko pa ang mga pangontra sa bahay bago lumalim ang gabi. Kailangan makabalik ka agad ako sa bahay ni Rosa. Ano yan? Ibang pakiramdam ko. May presensya ng aswang sa paligid. Ihahanda ko ang aking buntot pagi. Kung sino ka bang demonyo ka na umaali-aligid dito, hindi ka sasantuhin ng buntot pagi na ito. Malapit lang dito ang ungol. Patnubayan nawa ako ng Diyos. Kung kinakailangan makapatay ako ng aswang, gagawin ko. Dahil kung hindi ako makapapatay ng aswang, malamang ako ang papatay niya. Doon sa di kalayuan. Yun ang pinanggagalingan ng kakaibang ungol. Dahan-dahan akong lalapit. Oh, ano yan? Isang babaeng... Ang sakit. Landa! Ano ginagawa mo dito? Ikaw! Anong ginagawa mo dito? Bakit duga ang katawan mo? At ang daming hagupit ng latigo sa katawan mo? Ikaw ang sumalakay sa anak ni Rosa! Ikaw ang aswang na sumalakay sa kanya! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magbaang-baangan pa! Ikaw ang aswang na sumalakay sa kanya! Ang mga plus na yan, sanhin ang buntot pagi na likha ng anak ni Rosa! Hindi ako papayag na hindi niya pagbayaran ang ginawa niyang ito sa akin! Anong kasalanan ni Rosa sa'yo? Huwag kang magmaang-maangang pa na wala kang alam! Kaisa ka rin sa mga nagtakol sa amin noon! Kaisa ka rin sa mga nagnais na patayin kami! Ang pamilya ko! At ang Rosa na yan, nagkalat ng sikreto
Dahil sa pagkakalat niya ng sikreto ko, tinugis niyo kami noon. Sinunog niyo ang bahay namin. Binato niyo kami ng matutulis niyong kawayan. Dahilan para tamaan ng aking anak na siyang kanyang kinamatay. Kaya hindi ako titigil na hindi nakakapaghiganti sa ginawa niyo sa anak ko! Pero hindi lang si Rosa ang nagkasala sa'yo. Pero sa kanya ko nabunto ng lahat ng galit ko dahil akala ko kaibigan siya. Pero siya pa ang magtatraidor sa akin. Ang buong akala ko mapagkakatiwalaan ko siya. Pero siya ang nagpahamak sa amin, sa aking anak. Hanggat may nabubuhay na albularyo sa bayang ito, hindi kayo makapananaig ng mga aswang! Hintayin niyo ang muling pagbabalik ng lakas ko. Pagsisisihan yung kinanti ang isang aswang na katulad ko. Hindi ako papayag na hindi magbayad ang naging dahilan ng pagdurusa ko ng mahabang panahon. Ikaw ang aswang na sumalakay sa 3 residente. Bakit kasama mo si Edmundo? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi totoong sumama siya sa ibang babae. Kinuha mo siya. Nilahian mo siya ng pagiging aswang. Kampon mo na sa ngayon, hindi ba? Nasaan si Edmundo? Ibalik mo siya! Oh, mabilis siyang nawala. Tama nga ang kutob ko. Nagbalik na ang aswang ni Silanta. Naniningil na siya ngayon sa mga taong nagpahirap sa kanya. Alam kaya ni Rosa ang totoong nangyari sa kanyang asawa? Alam kaya niya ang tunay na nangyari kay Edmundo? Oh, ngayon alam ko na kung bakit ang pamilya ni Rosa ang sinasalakay niya. Pero bilang albularyo, hindi ako papayag na magtagumpay ang maitim na layunin ng mga aswang na yan. Mabilis na umalis ang aswang. Marahil matindi pa ang sugat na tinamo nito sa pangahambalos ng buntot pagi ni Sheila sa kanya. Hindi pa rin ito nagapi ang matandang albularyo. Nagmamadali naman si Elias na pumunta sa kanyang bahay upang kunin ang mga bagay na maaari magamit para hindi makalapit ang aswang sa bahay ni Aling Rosa. Nay, anong nangyari sa inyo? Bakit may gasgas ang leeg ninyo? Tsaka, nasan si Mang Ilyas? Iniwan ka namin sa kanya kanina, hindi ba? Umuwi na muna. Kukuha ng pangontra. Medyo malakas na rin naman ako kanina. Kaya pinayagan ko na. Ay kako makababalik naman na kayo ng maaga. Paano kayo nagkasugat? Pagkaalis ni Ilyas, pumasok ang aswang dito kanina. Matagal niya na akong minamanmanan. Naghihintay lang talaga siya ng pagkakataon na atakihin ako. Paano siya nakapasok? Eh di ba may mga asin sa bawat sulok? Umulan kasi kanina. Natunaw yung asin na ikinalat ninyo. Kaya siguro nakapasok siya. Kayo talaga ang sadya ng aswang, inay. Kapag nakaipon ako ng pera, aalis tayo dito. Ayoko, anak. Ayokong umalis dito. Bakit, inay? Bakit ayaw niyong umalis dito? Hanggat narito kayo, hindi kayo titigilan ng aswang. Bakit ayaw niyong masiguradong ligtas kayo? Tsaka isa pa kung inatake kayo ng aswang. Bakit?
Anak, hindi namin alam kung ano talagang nangyari kay tatay. Bakit bigla na lang siyang nawala ng parang bula? Tapos maririnig na lang namin sa ibang tao. Kasama siya sa mga aswang na sumalakay sa 3 residente dito sa atin. May alam po ba kayo tungkol dito? Si tatay po ba ang dahilan kung bakit hindi niyo maiwan-iwanan ng lugar na to? O pumupunta siya dito nang hindi namin alam? Oo. Nay, kung ganun po, hindi talaga tayo iniwan ni tatay. Hindi siya sumama sa ibang babae, kundi sa mga aswang. Pero bakit? Hindi siya sumama sa mga aswang. Pinili niya lang ang maging aswang. Hindi ko kayo maintindihan. Pinili niya ang maging aswang para maging malakas siya. Para protektahan tayo sa mga aswang na sasalakay sa atin. Kung hindi siya magiging aswang, malamang wala na tayo sa mundong ito. Pinatay na tayo ng mga aswang. So, totoo? Totoo ang sinabi ni Pedro na nakita niya si tatay? Hindi siya masamang aswang. Ang totoo, ang tatay mong nagtatanggol sa mga taong sinasalakay ng aswang dito. Tulad kanina, papatayin na sana ako ng aswang. Pero dumating siya, nagpambuno sila. Naiintindihan ko na ho, inay. Patawarin niyo ako kung hindi ko sinabi sa inyong totoo. Para maprotektahan ang tatay ninyo. Para hindi siya paghinalaan ng mga tao. Hindi po ako nagkagalit. Halo-halo lang talaga ang emosyon ko. Dahil alam ko, hindi niyo pala talaga tayo iniwan. Nag-aalala lang ako para kay tatay. Kayong nalaman na ng mga tao na aswang siya. Mas mapanganib ang buhay niya. Nakuyugin siya ng mga tao. Hanggat nakaupo si Kapitan, nasisigurado kong protektado tayo ni Kapitan. Paano niyo nasisiguro? Alam ni Kapitan na aswang ang tatay ninyo. Kung hindi dahil sa tatay ninyo, patay na si Kapitan. Sinalakay ito ng mga aswang noon. Ang tatay mong nagtanggol. Kaya nangako si Kapitan na gagawin niya ang lahat para maitago ang totoong katauhan ni Edmundo. Kaya pala, ganoon niya na lamang ipagtanggol si tatay sa sinasabi ni Pedro. Dahil alam niya ang totoong pagkatao ni tatay. Pero inay, wala na akong pakialam kung anong pagkatao niya. Basta ang mahalaga sa akin ngayon, nalaman ko ng katotohanan na hindi pala tayo iniwan ni tatay. Masakit man ang katotohanan na natuklasan nila mula sa kanilang ama. Pero nangingibabaw pa rin sa kanilang puso dahil sa katotohanan na hindi naman pala nawasak ang kanilang pamilya. Kinakailangan lang nitong magsakripisyo para sa kanila. Manatili lamang silang buhay. Lalo pang humanga si Sheila sa kanyang ama sa natuklasan nito. Dahil bata pa lamang ito, nakitaan niya na ito ng pagiging mapag-aruga sa kanyang ama. Kaya nga, nang sabihin ng mama niya na isang araw na hindi na magpapakita ang kanyang ama at sumama na sa ibang babae, hindi naman siya kaagad naniwala. Samantala, sa barangay hall,
Kauuwi lang ni Pedro galing sa presinto. Dahil sa investigasyon, dumaan ito kay Kapitan para sabihin na maging ang mga pulis ay napatunayan na hindi siya nag-aadik. Ngayon, napatunayan ko sa inyo, hindi ako addict. Nagpa-drug test ako at negative. Maniniwala na kayo sa akin. Natotoo ang sinasabi ko. Halika nga dito. Doon tayo sa loob. Doon tayo sa loob. Teka, Kapitan. Huwag niyo akong kalad ka rin. Ano ba? Dito. Dito tayo sa loob mag-usap. Gap! Kung ano man ang pinaplano niyo sa akin, pakiusap! Huwag niyo yung gawin sa akin! Bata pa ako, Cole. Gago! Bakit dinala niyo ako dito sa loob ng interrogation ng barangay? Huwag mong ipagkakalat ang nakita mo. Nakaswang si Edmundo? Oo, Naniniwala na kayo sa akin? Nakaswang si Mang Edmundo? hindi. Pero, Hindi makatutulong kung ipagkakalat mo pa ang nakita mo. Marami nang nagawang kabutihan dito si Mang Edmundo. Kung kilala mo lang siya, kaso hindi mo talaga kilala ng lubusan. Makipagtulungan ka na lang para mahuli natin ang tunay na aswang. si Edmundo, Hindi nga! Ang kulit! sino? Yung sinasabi mong babae na nakita mo. Yung sumisipsip ng dugo ng katawan ng 3 pinatay. Si Edmundo nga. Ang babaeng nakita mo nga, hindi ba? Nakita mo lang nakasama si Mang Edmundo. Pero hindi mo nakita na siya mismo yung pumatay dun sa 3. Yung matandang babae, di ba? Yun ang nakita mismo ng 2 mong mga mata. Oo nga. Bakit pa hindi ko naisip yun? Makakaalis ka na. Hindi mo ipagsasabi kahit kanino, ha. Tandaan mo, ang babaeng aswang lang ang sumalakay sa 3 namatay. Yun naman talaga ang totoo. Mulis ka na nga. Umalis na nga sa loob ng barangay hall si Pedro habang iniisip-isip ang sinabi ng binatang kapitan sa kanya. Si kapitan naman, naiwang nakaupo sa interrogation room ng barangay. Inisip ang mga gabing sinalakay siya ng aswang habang pauwi siya galing sa piyesta sa kabilang bayan. Sariwang-sariwa pa sa kanyang alaala ang mga pangyayaring yun. Ano yun? Biglang humarang sa daraanan ko. Pusa lang ba yun? Oo, tigre. Pero wala namang tigre dito sa aming lugar. Alanganing oras ha. Pero kailangan masigurado ko na hindi nga tao ang nabangga ko. Ha? Aswang! Tulong! Tulong! Ang itsura niya! Ah! 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 Sobrang nakakatakot! Tulong! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ah! Ah! Igning kita! Hindi! Nakakasuhan! Di na mong pumupulupot sa akin! Baho! Mamamatay ka na! Wag! Ah! Anong? Ligtas ka na. Mang Edmundo? Ganito lang ang itsura ko. Katulad nila. Pero ang puso ko, puso nyo pa rin. Hindi ako masamang aswang. Pinili ko lamang na maging aswang para ipagtanggol ang mga kapwa ko tao. Salamat sa pagliligtas sa akin. Pangako po, mula sa araw na to, tatanawin kong isang malaking utang na loob ang ginawa niyong ito sa akin.
Huwag mong ipagsasabi ang nakita mo para maipagtanggol ko kayo. Makakaasa kayo. Mula po sa araw na ito, hindi ko makakalimutan ang pagtatanggol niyo sa akin. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Kung hindi kayo dumati, malamang napatay na ako ng aswang na yon. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Utang ko sa inyo, Mang Edmundo, ang buhay ko. Kaya kahit ilang beses pang pagtatakip ang gawin ko sa pagkatao nyo, gagawin ko. Kahit alam kong hindi mababayaran ang anumang gagawin ko na pagtatakip sa'yo at pagpoprotekta ang ginawa mong pagligtas sa akin noon. Dahil sa utang na loob ni Kapitan sa nangyari sa kanya, nagawa nitong itango ang tunay na kalagayan ni Edmundo sa pamilya nito. Dahil sa malaking pagkakautang na loob, kaya ito na rin ang nagboluntaryong nag-initiate para kalabanin ang mga aswang na nagnanais sumalakay sa kanila. Alam niya sa sarili niya na ang kanyang mga magulang noong bata pa siya ay isa rin sa mga nakipaglaban sa mga aswang na sumalakay sa kanilang lugar. Kaya mainit din ang dugo nito sa mga aswang maliban kay Edmundo. Samantala, masayang masaya si Sheila sa kanyang pamilya ng mga oras na yun dahil nakita niyang nagtutulungan ang buong barangay para paghandaan ang muling pagsalakay ng aswang na si Landa. Bigla nitong naalala noong gabing mag-isa niyang kinalaban ng aswang, pero sa ngayon marami na siyang kasama at naghahanda ang lahat para sa aswang. Hindi lang ito ang laban ng kanyang pamilya, kundi laban ng buong barangay. Ikabit ang mga kalamansi sa pintuan. 3 kada bahay. Lahat ng mga tao nagkakaisa sa paghahanda sa muling pagsalaki ng aswang. Ayaw nila maulit pa ang nangyari na may mamamatay sa lugar natin. Salamat, Kap. At naniniwala kayo sa kakayanan ko bilang albularyo. Kung hindi niyo ko tutulungan, hindi ko rin maisa sa katuparan ang paghahanda na ito. Masayang masaya ang pamilya ni Edmundo. Sabihin mo lang kung ano dapat gawin. Nakahanda kaming sumunod. Kailangan natin ng maraming kalamansi at asin para sakaling sumalakay sila. Yun ang gagamitin natin para manghina ang mga aswang at doon natin sila tuluyang magagapi. Sige, magpapahanda ako ng maraming asin. Pero naghahanda na rin ang mga sulo at ng matutulis na gusok ang mga taga-rayon para sa pagsalaki ng aswang. Siguradong magtatagumpay tayo sa laban na ito dahil nagtutulungan ang lahat para mapuksa ang aswang. Natitiyak ko. Nakipag-coordinate na rin ako sa militar na nakabase dito sa lugar natin. Papunta na sila dito bago magkabilugan ng buwan. Maging pala ang kampo ng militar, hindi nakaligtas sa pag-atake ng mga aswang. Kaya naniniwala sila sa bangis ng mga ito. Kaya nang malaman nila na naghahanda tayo, hindi sila nagdalawang isip na pumayag sa aloko. Mabuti naman kung ganon. Paano Mang Elias? I-check ko lang ang mga paghahandang ginagawa ng mga tauhan ko. Nang sa ganun, masigurado natin na walang lusot ang aswang na yan. Sisiguraduhin natin na wala siyang mabibiktima kahit mga hayop sa pagkakataong ito. Nagtimbre na rin ako sa militar at naniniwala silang totoo may aswang. Dama ng bawat isa ang kanilang pagtutulungan. Layunin nilang pigilan ang pagsalaki ng mga aswang, ang walang habas nilang pag-atake sa mga tao at sa mga alaga nilang hayop. Sa pagkakataong ito, alam nila ang kalaban. Alam nila
ang kanilang pupuntiryahin. Si Landa, ang dati nilang kabarangay, isinanla na ang kaluluwa sa pinuno ng aswang. Naibsa naman ang bigat ng kalooban ni Sheila matapos masaksiyan ang pagdadamayan ng kanyang mga kabarangay. Ano pa ang kailangan mong Ilyas? Hintayin na lang natin ang kabilugan. Ang dilim ang kanyang kalakasan. Nararamdaman kong hindi niya palalampasin ang pagkakataon na ito. Gagamitin niya ang kanyang lakas sa pagbilog ng buwan upang salakayin tayo. Pero dahil sa mga pangontrang ikinalat natin, tingnan lang natin kung may magagawa pa ang mga aswang na yan at ang kanyang mga kampon. Pagsapit ng dilim, tahimik ang buong paligid. Tanging ang mga ilaw ng kandila ang nasa loob ng kanilang bahay ang maaaninag sa labas. Kung nasa malayo, nagmistula itong kumikinang naalitap-tapa dahil halos lahat ng bahay ay merong sulo. Ang bawat kabahayan naman ay nagpapausok ng insenso, isang amoy na ayaw ng aswang. Tila pumapagting ang kanilang pakiramdam kapag nakakaamoy sila ng amoy ng insenso na ginagamit lamang sa mga espiritual na ritual, lalo na ang pagdarasal o ang paghingi ng tulong sa Diyos. Anong nangyari sa kanila? Bakit kakaiba ang paligid? Lubang napakatahimik ng lugar na ito ngayon. Mga kampong ko, humanda kayong lahat. Magsikalat kayo kapag naramdaman nyo na ang lakas ng kapangyarihan ng aswang. Kapag lumaki na ang sinag ng buwan, doon nang gagaling ang lakas ng ating kapangyarihan. Humanda ka ngayon, Rosa. Kung noon walang lakas ang aking kapangyarihan, wala kayong magagawa para pigilan ang gagawin ko. Papatayin ko ang lahat ng humadlang sa akin. Tandaan nyo, ang 2 anak ni Edmundo at ang albularyong laging humahadlang sa akin. Sila ang uunahin natin. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng aswang at ng mga tao. Kapwa sila handa sa pagsalakay. Dito mapatutunayan kung sino ang magwawagi, ang kadiliman o ang nasa panig ng liwanag. Habang naghihintay ang buong taga-baryo, narinig nila ang mga alulong ng aso sa gubata. Alam nila na ang alulong ng asong yun ay mas tumitindi pa kapag malapit na ang kabilugan ng buwan. Sinimulang sindihan ang mga kandila at sulo ng mga tao. Lalong lumaganap ang samyo ng insenso sa buong baryo. Bagay na hindi nagustuhan ng aswang na si Landa.
Anong amoy yan? Hindi ko gusto ang amoy na yan. Mukhang alam nilang sasalakay tayo ngayon. Gagamitin natin ang lahat ng lakas natin. Kailangan mapatay ko si Rosa. At madala ko ang dalawa niyang anak. Para mabuhay ang anak ko. Ang buhay nila ang kapalit sa buhay ng aking anak. Losob! Salakayin sila! Sa di kalayuan ng barangay hall sa mga burol, tila mga kabuting biglang nagsulputan ang mga kakaibang nilalang na kampo ni Landa. Nalahian niya ito ng pagiging aswang at isa sa mga dahilan na gusto nilang makagat ang ilan sa mga taga-baryo para maging kaisa nila. Hudyat na yan ang kanilang pagsalakay. Gaano sa tingin nyo? Nga kasi siguro tayong magtatagumpay. Paano kung marami ang mga aswang na yan? Pagkakaisa, dasal at pananampalataya. Taglay natin ang lahat ng ito. Hindi tatalab ang mga pakontra kung wala tayong pananampalataya. May tiwala kami sa inyo. Sandali lang, kukontakin ko muli ang mga militar kung papunta na sila dito. May mga aswang na paparating! Katulad ng mga aswang na yun ang nakita ko! Kapitan! Magsipaganda ang lahat! Tayo ang binigyan ng Diyos ng karapatan na manirahan sa mundong ito. Kaya huwag tayong papayag na matalo ng mga aswang na yan. Tandaan nyo, nasa panig natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan! Mang Ilyas! Gamitin mo ang itinuro ko sa'yo kung paano magagamit ang kalamansi ninyo para itaboy ang mga aswang na yan. Sige po, ako na pong bahala. Pedro, kumusta ang mga kasamaan mo? Abang na po lahat. Pero natatakot kami. Mukhang kumpul-kumpul ang mga aswang na paparating. Anong laban natin sa kanila? Basta magbantay lang kayo doon. Tembrehan nyo kami kapag malapit na sila. Kap, hudyatan mo na sila. Magsipaganda ang lahat! Alam mong darating si Edmundo para tapusin ang aswang na yan. Nagtitiwala ako sa kanya. Kapitan, Minsan niya na akong iniligtas sa mga aswang na sumalakay sa akin. At nasisigurado ko, hindi lang militar ang kakampi natin ngayon, maging si Mang Edmundo. Kitang-kita ng mga tao mula sa malayo ang kumpul-kumpul ng mga aswang. Muling mauulit ang nangyari, dekadang taon na ang nakararaan. Nang unang sumalakay sa kanila ang mga aswang sa isang tabi, naghihintay si Sheila na makita ang kanyang ama. Upang pakiusapan na isuko ang pagiging aswang, magkasama naman ang magkapatid sa laban na ito. Maging sa kanilang pagtitinda ng kalamansi ay lagi silang magkatandem. Ate, ikaw nang bahala kay nanay, ha? Oo, ate. Wag na wag mong papayagang makalapit ang kahit na anong aswang sa kanya. Ako nang bahala, ate. Teka, bakit parang aalis ka? Gusto kong makita si Papa. Huwag ka nang umalis. Mapapahama ka pa. Hindi mo kakayanin ang mga aswang na yan, ate.
hayaan na natin sila. Dito ka na lang. Marami daw aswang na paparating. Gusto kong makita si Papa. Sasama ako. Bantayan mo si Inay. Pero ate, wag nang matigas ang ulo mo. Diyan ka na. Ate! Ate! Habang papalapit ang mga aswang, ang mga tao sa kani-kanilang tahanan nag-alay ng dasal ng pagtatagumpay na malampasan ang kadilimang nangyayari sa kanilang lugar. Samantala, sina kapitan naman sa barangay, nagsisigawan na ang mga tao na sumasalakay na ang mga aswang sa kanilang lugar. Hindi pa rin dumarating ang mga militar na kinausap ni kapitan, kaya sa halip na lumaban, nahintakutan ang ilan sa kanila. Nasaksihan nila kung paano magpangbuno ang mga aswang na si Landa at si Edmundo. Nagulat ang mga tao dahil 2 aswang ang naglalaban, 1 aswang na handang magtanggol sa mga tao at 1 aswang na handang salakayin ang lahat. Si Landa! Papunta sa bahay! Pedro, tulungan mo si Sheila. Harangin niyo ang aswang! Sige, bahala na. Natatakot man pero sige na. Sheila, ang anting-ating ng kalamansi, huwag mong kalilimutan! Tara na, Sheila. Si Inay! Bilisan natin. Papatayin kita! Papatayin kita! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko! Kaya sisingilin ko ang buhay mo sa pagkamatay niya! Kung hindi mo ako trinidor, hindi mamamatay ang aking anak! Tulungan niyo si Sheila! Marami na aswang nakapalibot sa kanilang bahay! Mukhang si Aling Rosa talaga ang pakay nila! Ate! Itiwan niyo ang nanay ko at ang kapatid ko! Ilyas! Hindi tumatalab ang pungotang nilagay mo sa loob ng paligid nila! Nakapalibot ang mga aswang sa kanila! Diyos ko! Papatayin ng mga aswang. Ang nanay at kapatid mo. Hindi tayo makakapasok sa kanila. Anong gagawin natin ngayon? Hanggang doon na lang ang pisa ng aking kapangyarihan bilang albularyo. Hindi na kaya ng aking kakayanan. Ang dami ng mga aswang na yan. Hindi ko alam kung bakit dumami sila ng ganyan. Isa na lang ang pag-asa natin. Patuloy na magdasal at magpakita si Edmundo o kaya ang mga militar na tinawag mo, Kapitan. Marami na ang nasugatang mga tao ng mga oras na yun dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Laking gulat nila kung bakit dumarami ang mga aswang ng mga oras na yun. Ginamit na rin ni Ilyas ang lahat ng nalalaman niya para labanan ang mga aswang. Pero hanggang doon na lang ang kakayahan niya bilang albularyo. Maya-maya pa'y dumating si Edmundo, ang taong naging aswang at ipinagtanggol ang kanyang mga kababayan. Una, ang kaniyang pamilya. Hindi niyo ako mapipigilan sa paghihigante laban sa kanila! Landa! Layuan mo ang pamilya ko! Edmund! Nagkita rin tayo! Edmundo! Hawakan mo ang kalamansi! Hindi mo ako kayang patumbahin! Itay! Ingat ka! Magkasama tayong maglalakbay sa dilim! Hindi na! Tapos na ang kadiliman! Ngayon, lahat ng kandila! Hindi! Ang liwanag! Ipagpatuloy ang dasal! Rosa! Sumama ka sa akin!
Nay! Huwag kayong lalabas! Landa! Tapusin na natin to! Akin ang kaluluwa niya! Akin! Ngayon, ang huling dasal! Hindi ako mamamatay! Palibutan siya ng apoy! Tayo! Palibutan natin! Ito tayo! Para sa pamilya ko! Edmond! Wag! Tay! Kayang-kaya niyo yan! Hindi! Hindi! Kalamansi! Hindi! Nagiginig siya gaanta! Patuloy lang sa pagdarasal! Rosa! Isusumpa ko kayo! Ihagis ang huling asin! Yogurt! Ito lang! Hindi! Hindi na! Hindi na! Para sa aking mga anak! Hindi na! Natutulog na siya! Patuloy lang, Edmundo! Hindi ako mamamatay! Malapit na! Kunti na lang! Sige! Tulungan natin! Para kay Rosa! Namimilipit na siya sa sakit dahil sa asin! Mga kampon ko! Salakayin sila! Kapitan! Ang dami nilang mga aswang! Nahintakutan ang lahat. Alam nilang hindi kakayanin ni Edmundo ang aswang na sumasalakay sa kanila. Hindi na nila alam kung anong gagawin ng mga oras na yun. Halos maubos na rin ang mga asin at kalamansi. Hindi na rin ito tumatalab sa dami ng mga aswang na naging kampo ni Landa. Maya-maya pa'y dumating ang mga militar. Dumating na sila! Dumating na ang mga militar! Ubusin niyo ang mga aswang na yan! Sa pagkakaisa ng taong bayan, sa pakikipagtulungan din ng mga militar, nasugpo nila ang mga aswang, kasama na ang pinuno ng aswang na si Landa. Sina Sheila, Maya at Rosa naman, naging maayos na rin ang kanilang buhay. Tatay? Kayo na po talaga yan? Oo, anak. Ako nga ito. Itay, bakit po hindi ninyo sinabi sa amin? Para maprotektahan kayo. Edmundo, ang mga mata mo. Iba na ako ngayon, Rosa. Aswang ka na rin po talaga? Oo, anak. Pero hindi ako katulad ni Landa. Tay, hindi na po kayo aalis ulit. Hindi na. Pero Pero ano, Edmundo? tuwing kabilugan ng buwan, kailangan kong umalis. Dahil tuwing magkakabilugan ng buwan, maraming aswang ang sumasalakay sa mga tao. Kailangan nila ako para tulungan silang protektahan. Katulad ng ginawa ninyo kay Landa, Oo, ito na ang tungkulin ko ngayon. tinatanggap ka pa rin ng baryo. Dahil nakita nila na may mabuting aswang. Hindi na po ako natatakot sa inyo, tatay. Salamat. Salamat, anak.
Paano na po ang ating pamilya? Magkakasakasama pa rin naman tayo, katulad nung dati. Pero iba ka dahit mundo. Pero ang puso ko, pareho pa rin. Para pa rin sa inyo na pamilya ko. Kahit po aswang na kayo? Lalo na ngayon na aswang na ako. Mas malakas ako. Mas makapangyarihan para protektahan ang aking mahal sa buhay. Tay, Lalo na ang buong bayan. salamat po sa pagsagip sa amin. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Hanggat nabubuhay ako, walang aswang ang makapananakit sa inyo. Sa kabila ng dilim na bumalot sa kanilang bayan, nagdingning ang liwanag at katapangan, pagmamahal at sakripisyo. Hindi sukatan ang dugo o anyo upang tawaging pamilya, dahil ang tunay na pamilya, yaong handang magsakripisyo kahit sa pinakamadilim na landas. Sa wakas, napalayas ang kasamaan, ngunit ang alaala ng laban ay mananatili magpakailanman. Sa bawat peraso ng kalamansi na kanilang itinitinda, dala nila ang kwento ng kanilang pagsubok. Isang kwentong hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa pag-asa. Dahil sa mundong puno ng panganib, may isang bagay na kailanman hindi kayang talunin ng kahit na anong halimaw. Ang tapang ng puso, ang di matitinag na pagmamahal ng isang pamilya, at higit sa lahat, ang pananampalataya sa puong may kapal.